Ako nga pala si Narod Eco. Nagtatrabaho sa University of the Philippines bilang isang researcher at isang member din ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. So yung land subsidence, basically yun yung paglubog ng lupa relative sa isang point. Kung phenomenon ng land subsidence at saka yung pagbaha, actually medyo complex yun na interplay ng human activities at saka natural na mga phenomenon. So for example, yung land subsidence o yung paglubog ng lupa, natural siya na phenomenon na pinapalala nung sobra-sobrang paghugot ng groundwater sa lugar na yun. Ngayon sa pagbaha naman, dahil yung pagbaha madami ring may ilan din yan na nuance na hindi lang siya pahalang talaga So meron tayong tinatawag natin na coastal flooding dahil coastal ang Hagonoy at most ng Bulacan at Pampanga area diyan sa lugar na yan. Kapag lumubog yung lupa na katabi ng dagat, so mas tataas na yung dagat, so papasok siya sa lupa. So paminsan 'di ba kahit high tide pa lang walang ulan, walang bagyo, baha na, 'di ba? So talaga ba nagiging normalize na yung ganong klaseng pangyayari. So isa 'yon. Pangalawa na ng baha, karakteristik ng baha ay yung kapag umuulan ng madami. For example, may bagyo or may habagat, 'di ba? So yung tubig na galing sa upstream ng ilog sa bundok, flow down 'yan papunta dun sa dagat. So dadaan sa parte ng Hagonoy, isang daanan 'yan through sa ilog. So dahil mas mababa na yung kalupaan dahil sa land subsidence, mas malawak yung aabutin sa palibot ng mga ilog. Parang kung mag-iisip tayo ng solution sa scientific literature, mayaman na yung kaalaman hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa na rin na sa mga ganitong klaseng problema, ang pinakamaigi talaga ay yung mga nature-based solution at hindi pangunahin, hindi infrastructure. Yung infrastructure secondary kumbaga complementary sa mga kung ano man yung nature-based na solution na mapuporma. So hindi ako makapag-recommend ng specific na kasi hindi naman ako taga doon eh. So hindi ko alam yung pang-araw-araw na danas ng mga taga doon na community. Pero generally speaking, based sa kaalaman natin ngayon, mas maigi talaga yung yung mga nature-based. So kunwari, siyempre dapat i-restore na yung mga mangroves doon sa na yun, di ba? Ipagusin yung yung tubig,